Amen. Magandang umaga po sa bawat isa. Good morning. Amen. Good morning. So, praise God. At bago tayo magsimula ay ano po muna tayo, ano tawag dito, yung safety moments. Sa inyo po ba mga company ay pag mayroong mga meetings or event, ay may safety moments bago magsimula. At nakita ko po sa ating edad ay siguro napapansin nyo bakit may mga hawakan sa sasakyan, ano, sa mga gilid. Bakit sa elevator may sa mga side merong handle. Pag sa stair, meron din pong talagang sa mga bata pinaglalaroan po yun para dumaos-dos. Pero sa atin, kailangan nating kumapit minsan. 'Di ba? Or kumakapit lang tayo pag medyo nag-aalangan yung tuhod natin. Or pag umuga yung elevator, talagang nasa na yung handle. So doon lang tayo nagtitake. Ganon din po sa ating mga buhay, no, na kung saan talagang praise God dahil sa akin po ay ako'y nagpapasalamat sa ating Panginoon, no, dahil last December 29 ay nagdiwang po ako ng ika-50 taon. So, praise God. Dati pag tinatanong nila ako kung ilang taon ka na pag nagbe-birthday ako, salamat. Pero praise God, na kung saan nagpapasalamat ako sa Panginoon na in 50 years ay ako'y nagagalak dahil alam ko kung saan ako kakapit. Kung ano kumanay nanghihina, kung ako manay nanlulupaypay, sa Panginoon ako kakapit. Nandoon yung aking kalakasan. Hindi na natin kailangang bilangin pa yung edad. Amen? So, praise God. At, ayun. Ngayon po ang ating pong topic ay tunay nga na marahil ang 2023 ay nakaramdam tayo ng pagod. Amen? Marami tayong naranasan. Kaya nga sa ngayong taon na to ang mensahe ng Panginoon sa bawat isa sa atin ay get a new grip. Ayan. Or take a new grip. Ito po ay matatagpuan natin sa Hebrews chapter 12, verse 12 to 14. Sa New Living Translation. Amen. So, bilang paggalang po sa pagbasa ng salita ng ating Panginoon, tayo po ay tumayo at sama-sama po nating basahin. 1, 2, 3, read. So take a new grip with your tired hands and strengthen your weak knees. Mark out a straight path for your feet so that those who are weak and lame will not fall but become strong. Work at living in peace with everyone and work at living a holy life, for those who are not holy will not see the Lord. Amen. Hallelujah. Tayo po'y manalangin. Father God, salamat po sa inyong mga salita na tunay na kalakasan ng bawat isa sa amin, O God. Salamat po, O Diyos, sa mensahe na aming mapag-aaralan na ito po ay mula sa inyo, ang aming dalangin na sa aming pag-aaral, Lord. Hallelujah, na ang iyong mga salita ay maihayag ng naaayon sa nararapat. O Holy Spirit, empower us, O God. Open our hearts na maging matabang lupa, O God, na taniman ng iyong mga salita. At nandun, Lord, ang commitment ng bawat isa sa amin na ito po ay maisapamuhay namin at makita sa aming mga buhay. Thank you, Lord. Pinupuri ka namin. Pinasasalamatan sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Makakaupo na po kayo. So dito po sa Hebrews chapter 12 ay makikita natin ang God discipline. Sa pagdisiplina sa bawat isa sa atin na naroon na nakikita natin yung kanyang pag-ibig. Dahil dito po sa verse 12 ay tunay nga na sinabi rito na buong tiyaga kayo
sa inyong pagtakbo na inilaan sa atin ng ating Panginoon. Na kung saan nakatuon tayo sa ating Panginoong Hesus na kung paano siya naghirap. Kung paano siya namatay sa krus at ngayon ay naroon siya sa kanan ng ating Diyos Ama. So, sinasabi dito na sa ating mga buhay ay dapat na makapangyari kung ano yung dapat. Dapat nandun tayo sa straight path na nais ng Panginoon sa atin. Sapagkat sa pagdidisiplina ng ating Panginoon ay nakikita natin na tayo ay minamahal ng Diyos. Kagaya ng isang ama na nagdidisiplina sa kanyang mga anak dahil ayaw niya na ang kanyang mga anak ay masaktan o mapahamak. Ganon din po ang ating Diyos Ama. Kaya nga sa loob ng maikling panahon, ang pagdidisiplina ng ating Panginoon ay mararanasan natin yung kaginhawahan na nagmumula sa Kanya. At ito ay sa ikabubuti ng bawat isa sa atin. Kaya nga dito ay sabi niya sa unang, sabi niya, take a new grip. Dahil sa pagdidisiplina ng ating Panginoon marahil o sa ating mga nararanasan, marahil napagod na ang ating mga katawan, ang ating mga kamay. Marami ay nanlupaypay. Kaya take a new grip. Or marami ang nabisi nitong mga nakaraang December. Na busy tayo sa season. Kaya this is the time. Take a new grip para lalo nating maranasan ang reason ng pinagkabisihan natin last month. Amen? So, ang title po, Take a New Grip. Ayan na. So, next po. So, dito po ay makikita natin na kung saan sa mga pagsubok natin, sa mga suliranin ng mga nakaraang taon ay dapat tayo ay tumibay, hindi tayo nanghina. Dapat tayo ay nakita natin ang layunin ng Panginoon, nakita natin na ang pananampalataya natin sa Panginoon ay lalong tumibay sa mga nagdaang iyon. Kaya nga, get a new grip. Kung nanghina ka at nanlupaypay ng mga nakaraang taon, kumapit tayo. Wala tayong ibang dapat kapitan kung hindi ang ating Panginoon. Sa labas nga po, pagka daw nagigipit, sa patalim o sa Bombay kumakapit, sa ating pong buhay, sa Panginoon tayo kumapit dahil sigurado tayo na hindi tayo iiwan o pababayaan man lamang ng ating Panginoon. Amen? So dito po ay mayroon pong tatlong bagay to get a new grip sa ating mga buhay and spiritual life. Ito po, una, recommitting yourself to God, recognize the finish line, and re-energize our faith. So number one, bumabalik. Yan. Yun. So, take a new grip. Recommitting yourself to God to what you are supposed to be doing. Ano ba ang nais ng Panginoon sa ating mga buhay? Ano ba yung plano at will ng Panginoon sa ating mga buhay? Sabi nga sa verse 12, so take a new grip with your tired hands and strengthen your weak knees. Alam ng Panginoon na tayo napapagod. Alam ng Panginoon na tayo ay nadi-discourage. Kaya nga ang kanyang paalala, take a new grip to strengthen your weak knees. Maraming hindi umaamin na nanghihina na yung mga tuhod. Pero glory to God. Every Saturday, meron tayong basketball sa mga kalalakihan para ma-energize ang ating mga tuhod. So, the word so or therefore ay nag-i-express po ito ng conclusion
na sa ating mga mananampalataya, ano ba yung attitude natin pag dumating yung mga pagsubok na yan? Pag dumating na tayo ng hihina, ano yung ating conclusion? Na tayo ay manghina, na tayo ay umiyak, na tayo ay magtampo. So ang conclusion po is, take a new grip. Di ba? Kung tayo ay nanghihina, dapat meron tayong gagawin. Kaya or therefore, ay meron kang solusyon. Hindi yung solusyon na tayo ay manisi ng ibang tao. Ang solusyon ay hanapin natin sa presensya ng ating Panginoon. The attitude toward divine discipline. Christian, how can we profit from our problems? Paano ba natin makikita ang kagandahan or ano ang positive way sa ating mga nararanasan? Na kung saan ito ay God's divine na naroon sa ating mga buhay na nais ng Panginoon sa pagdating ng pagsubok o kung tayo ay nanghihina, ang ating pananampalataya ay mag-grow. Lalo tayong kakapit sa Kanya. Lalo tayong magtitiwala sa ating Panginoon. It is by faith that we see God in our trials and discipline. Makikita natin ang presensya ng Panginoon kung tayo ay nagtitiwala sa mga problema at pagsubok na ating nararanasan. Hindi natin makikita ang presensya ng Panginoon kung hindi tayo mananampalataya anumang sitwasyon ng ating buhay. Subalit kung tayo ay nakapix ang ating mga mata sa presensya ng Panginoon, anuman ang ating kinahaharap, sigurado po tayo, nasa tabi natin siya, kasama natin siya. Amen? The word strengthen means to restore to a right position. Strengthen your weakness. Na kung saan ang idea na we need to go to the right direction. Dapat itama natin. Take a new grip with your tired hands and strengthen. Lumagay tayo sa posisyon na nais ng Panginoon. Minsan, nanghihina tayo kasi nasa sidetrack tayo. Bakit ako nanghihina? Baka wala na ako sa kalooban ng ating Panginoon. Baka iba na ang direksyon ng aking pamumuhay, lalo-lalo na spiritually. And sometimes we need to evaluate our old grip. Ano ba yung ating mga isinasa pamuhay? Ano yung ating priority? And we need to look sa ating mga buhay. What are we committed to? Ano-ano ba yung ating mga commitment? Saan tayo nagko-commit? Sa ating trabaho? We are so proud as Pilipino na talagang pagdating sa trabaho ay maaasahan. Malimit mong maririnig na I am proud dahil pag binigyan tayo ng task, ay sigurado panatag sila na ito ay maisa sa katuparan. Dahil ang commitment natin sa trabaho ay talaga namang pag sinabi mong, bro, attend ka ng service. Sorry, pastor, kailangan ako sa work. Di ba napaka-committed natin sa trabaho? At maraming beses na ito ay yung ating reason. I'm busy sa trabaho. Ganun po tayo ka-commitment sa ating trabaho. Hindi pwedeng abalahin. Second is our family and friends. Talaga pong priority ang ating mga family and friends. Priority ang invitation. Siguro last month, ang dami nating invitation. Siguro maraming pastor ang naka-receive ng, pastor, hindi mo na ako a-attend kasi may mga invitation.
Priority natin ang ating family and friends. Our ministry, na sobra tayong focus and no other time. At lahat pong ito ay worthy of our commitment. But how about our God? How about si Lord? He should be at the top of the list and number one priority. We get so busy and involved sa lahat ng mga bagay na ito na kung saan napupush down ang ating Panginoon. Marahil last month ay hindi na tayo nakakapagbasa ng Biblia dahil sobrang busy. Marami. Tama po ba? Nagkukulang na tayo sa prayer. Dahil talagang umuwi tayo ay gabi na, pagod na. Lord, bukas ko na itutuloy yung prayer ko. Subalit mga kapatid, there are no excuses for not spending time with the Lord. Walang excuse na natin na i-priority natin ang ating Panginoon. And following Him required a commitment. Take a new grip required commitment to God and strengthen ourselves spiritually through all the trials and tribulation of our life. We need to get a new grip in life and recommitting ourselves to Christ. Sabi nga po sa Proverbs chapter 16 verse 3, commit your works to the Lord, submit and trust them to Him, and your plans will succeed if you respond to His will and guidance. Mga kapatid, the best chance for success comes when plans are aligned with God and with truth. Ito po yung napakagandang chance sa atin na kung tayo ay magkukumit sa ating Panginoon, nandoon po ang kanyang patnubay, anuman ang ating naisin, anuman ang nais nating matupad sa ating mga buhay. Ang trabaho po natin, okay po yan, mag-commit tayo. Sa mga friends, families, ministry, but unahin po natin ang ating Panginoon, ang ating individual relationship sa ating Panginoon. Individual, specifically ang time natin sa ating Panginoon. That means those who are committed and submitted to God's will and seek Him are in better position than those who ignore or reject Him. So nasa atin po yan. Ano ang ating priority? Saan tayo magkukumit? Or i-ignore ba natin o i-reject natin ang ating Panginoon? We need to be in the better position sa ating Panginoon. Amen? Pangalawa po, recognize the finish line. Sabi po sa verse 13, mark out a straight path for your feet, so that those who are weak and lame will not fall, but become strong. Sa ating pong mga mananampalataya na tumatakbo sa kalooban ng ating Panginoon, ay kailangan po natin in the right direction at ma-recognize natin yung final goal or finish line sa pagkatawag sa atin ng ating Panginoon. And it is important not to stray or mawala tayo sa focus o sa course o sa line. Christians should not allow distraction to put them off the path of God's will. Hindi natin dapat i-entertain ang mga distraction. I'm not saying na hindi natin dapat i-entertain ang mga invitation, but lagyan po natin ng tamang time, tamang araw, na hindi mababaliwala yung ating commitment sa ating Panginoon. Straight path means the Christian conduct to be straightforward. Ano ba yung ating nais?
Yung nais natin na itong nais ng Panginoon, straightforward, straight path. Discouragement will raise defeat and wrong direction. Kung tayo ay madi-discourage sa mga bagay na nangyayari sa ating mga buhay, dito po tayo makakaranas ng defeat and wrong direction sa ating mga pagtakbo bilang mananampalataya sa Panginoon. So that if Christian makes his path straight, doon po natin makikita yung good result. Kung susundin natin ang nais ng Panginoon na hindi tayo masa-sidetrack, nandun tayo, diretso tayo kung ano ang nais ng Panginoon sa ating mga buhay. And a weak and a lame believer is the discouraged and defeated Christian. Siguro yung lame, kung titingnan natin, ay parang lumpo. Praise God na tayo pong lahat ay nakarating dito ng hindi binubuhat. Amen? Praise God na nakarating tayo dito na hindi tayo naka-wheelchair. Physically. But how about spiritually? Nakarating ba tayo ngayon dito dahil 5 beses na tayong pinaalalahanan na dumalo sa gawaing ito? Do you think hindi tayo lumpo or weak Christian? Glory to God. No? Na kung saan tayo po ang ginagamit ng Panginoon na ma-encourage. Nakaka-bless nga po yung mga uma-attend sa mga satellite church na galing ng BBS. Last Friday ay may umattend sa Cornerstone online. At masayang-masaya siya dahil naka-attend siya online dahil wala siyang day off. Nakakahiya naman. Every Friday may day off ako. Hindi ko pa makuhang umattend every Friday. Kailangan pa akong hatakin, hilahin, paalalahanan para umattend ng Friday. Nakaka-bless po. Yung mga nagtatrabaho sa bahay, na hirap sa trabaho, walang day off, mahaba ang oras ng trabaho, kahit nasa online, napipil ko yung kanilang excitement. Glory to God. Glory to God na tayo po ay may mga day off ng Friday. Sa amin po ay talagang ang Friday namin ay pag umalis kami ng 9 ng umaga, bumabalik kami niyan ng 9 na ng gabi. Dati. But praise God, dahil nandun yung kagalakan. Amen? And 10 years na, 2014, ay nandoon na naranasan namin ang pagpapala ng Panginoon. Dahil binigyan na kami ni Lord ng day off ng Friday and Saturday. Di po ba? Kaya glory to God. Dahil ngayon nakakauwi na kami ng bahay ng 12 o'clock or 1 o'clock a.m. We are so happy. Masaya kami. Dahil kung makikita mo yung pagpapala ng Panginoon, no, ay inuna mo siya at binibigyan kanya ng time. So, glory to God at parehas pa po kami mag-asawa na walang pasok ng Friday and Saturday. Kaya salamat sa Panginoon. Napakasarap magbigay ng oras, maglaan ng oras, mag-commit ng oras para sa Panginoon. Amen? Kaya thanks God that we are here today. At ito po ay hindi aksidente. Dahil yung pong mga nanghihina, mga lame believer or weak believer, tayo po ang mag-i-encourage sa kanila. Amen? Maintaining the courage of one believer strengthen another. Kaya po, defeated Christian can resolve their discouragement by the example of courageous Christian. Makita sa atin. Dahil kung tayo mismo ang nanghihina, paano pa natin sila mai-encourage? Kaya we are here para maging kalakasan
sa mga defeated Christian o nanghihina na mga mananampalataya. Amen? So nothing should make us stray from the course God has set us before us. Make a straight path, know the finish line, look the goal line, and don't get distracted. Make a straight path to where you want to go. Dahil po kung hindi tayo lalakad sa landas ng Panginoon, we may be struggle and stumble. What are your goals and finish line in life na nandoon po, nakatuon tayo sa nais ng Panginoon? Napakasarap pong marinig mula sa Panginoon. Well done, my good and faithful servant. Di po ba? Ito po ay makikita natin na record sa Matthew 25, verse 21 and 23. You have been faithful. Ang sarap po na marinig na mula sa Panginoon na ito po ang ating finish line. Ito po ang goal natin. Marinig natin sa ating Panginoon, you have been faithful. Well done, my good and faithful servant. Kaya wala po tayong dapat na isipin or intindihin, gawin natin ang nais ng Panginoon at siya po ang magbibigay sa atin ng kalakasan. Make straight path or make straight your path to the goal. At ang panghuli po, re-energize our faith. Sabi po sa verse 14, work at living in peace with everyone and work at living a holy life, for those who are not holy will not see the Lord. So work at living a holy life. We need to re-energize our faith. Strengthen your faith or strengthen yourself and get a new grip by re-energizing your faith. Napakahalaga po na alam natin kung ano yung mga basic na dapat magpalakas sa atin. Physically, ang mga athlete po or mga runner ay nandoon po ang disiplina nila na mapanatili nila ang kanilang kalakasan. Sa atin din, sa mga Kristiyano, ay dapat mayroon din tayong disiplina. Paano natin palalakasin ang ating spiritual na buhay? Spiritual disciplines ay mga simple at ginagawa na natin ito. Bible reading, prayer, Bible study, church attendance, tithing, spending time sa ating Panginoon. At napakahalaga po ay Bible reading na kung saan talagang alamin natin kung ano ang nais ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Bible reading is like a supercharged spiritual diet. It provides raw material that the Spirit uses to renew your mind and transform your heart. Di po ba? Alala nga po tayo pag yung cellphone natin nalolobat. How about our spiritual life? Kung tayo ay nanghihina, i-charge po natin yan sa pagbabasa ng salita ng ating Panginoon. And there are no excuses for not spending time with the Lord by Bible reading. Napakahalaga po na makita natin. Sa atin po ay paggising natin sa umaga, mayroong mga paggising sa umaga ay talagang hinahanap yung salamin. Hindi po ba? Or hindi tayo makaalis ng bahay na hindi tayo nagsasalamin. Tama po ba? Sa ating pong pagsaliksik ng salita ng ating Panginoon, sa ating pagbabasa ng salita ng ating Panginoon is like a mirror. Dahil sa ating pagbabasa ay nakikita natin ang kahalagahan ng salita ng ating Panginoon. Nakikita natin ang kabutihan ng salita ng ating Panginoon para sa ating mga buhay. Nais natin na ating
physical na pangangatawan ay maayos. Kaya tayo tumitingin sa salamin. Sa atin din pong pagbabasa ng salita ng ating Panginoon ay makikita natin ang kapangyarihan ng salita ng Panginoon na magagamit sa ating mga buhay. Next is prayer. Prayer is important because it helps us to stay close sa ating Panginoon. Na kung saan in every occasion, ang ating pong pananalangin ay magagamit natin any occasion, anytime. Hindi na natin kailangang intayin pa yung Friday para mag-pray. Anytime, any situation. At yun po ay nakalulugod sa ating Panginoon dahil sa Kanya tayo nagtitiwala. Last Wednesday ay meron po tayong corporate prayer meeting. Praise God. Sa simula po ay mayroong 28 participant. Amen? At sa atin po ay, tayo po ba ay naniniwala na ang ating Panginoon ang tumutugon sa ating panalangin? Amen? So praise God na kung saan tayo ay sa Kanya lamang nagtitiwala na Siya lamang ang magkakaloob anuman ang ating dalangin. So, dahil tayo ay nagtitiwala sa ating Panginoon, personally, kailangan po na makita yan ng ating mga kapatiran na tayo nagtitiwala sa Panginoon. At kung tayo ay nagtitiwala na ang Panginoon ang tumutugon sa ating panalangin, every prayer meeting, ang haba po ng listahan na dapat ipanalangin. Kung tayo ay nagtitiwala na ang Diyos ang tutugon ng napakahabang listahan na yan, siguro magbo-volunteer tayo na every Wednesday, corporate prayer meeting ay dadalo ako. Kasi maraming ipagpipray na alam ko na ang Panginoon lamang ang makatutugon ng mga panalangin na yan. Every Wednesday, second week of the month, mayroon po tayong corporate prayer meeting. At alam ko po, lahat tayo ay alam yan. Napakahalaga. Kaya nga po, kung titingnan natin, every satellite church ay mayroon pong mga prayer meeting. Like sa Hope Sector, mayroong monthly prayer meeting. Sa Cornerstone, mayroong monthly prayer meeting. At sa atin po, sa kabuuan, mayroong corporate prayer meeting. At mayroon pa pong personal prayer para sa ating Panginoon. Dahil nagtitiwala tayo. Naglalaan tayo ng oras at panahon sa pananalangin dahil siya lang ang makatutugon ng lahat ng ating idudulog sa Kanya. Napakasarap po na makita na ang lahat ng anak ng Diyos ay sama-sama na nananalangin dahil nakikita ng Panginoon na ang itong mga anak ko na to ay sa akin nagtitiwala. Sila ay nagsasama-sama. Dahil prayer of a righteous is powerful and effective. Kailangan po tayo. Kung maka-attend po kayo ng corporate prayer meeting, you are blessed. Nakaka-bless po dahil sa dami ng prayer requests. Nandoon yung ating pananampalataya na tinugon na yun ng ating Panginoon. Amen? Next is Bible study. Invest time into understanding the Bible on a deeper level. It gives you greater insight into what Scriptures is communicating and how you can apply it into your life. Napakahalaga po ng Bible study. Praise God that nandito tayong lahat. Nakikinig kayo. Pero hindi ko alam kung ano nasa isip nyo.
Sa Bible study, we are encouraged na ang bawat isa, nandoon ang participation, nandoon na lubos mong naunawaan every detail. Kaya po, deeper. Sino po dito ang mayroong inaatinan na Bible study? Amen? So, 50%. Napakahalaga po ng pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. At diyan po tayo lalong lumalago sa ating pananampalataya. At ang pag-aaral po ng salita ng ating Panginoon ay hindi lamang tayo ang nagbe-benefit. Hindi aksidente na tayo ay so blessed in every Bible study sa lahat ng mga topic na ating pinag-aaralan o ating natututunan. I-desire natin na ito rin po ay magamit ng Panginoon ang bawat isa sa atin na magkaroon ng Bible study group, even one-on-one, face-to-face, or online. Hindi nyo na kailangan tapusin ang buong book. Lesson 1, Lesson 2, Lesson 3, natapos nyo, pwede nyo na pong ituro yung Lesson 1. It's long time na aming prayer sa Cornerstone na magkaroon kami ng Bible study. At dahil kami po ay scattered, ang hirap pong kunin ng time. Kaya praise God, nagkaroon po ng Tuesday group noon kaila Pastora Mitch and praise God. Nakadalo po una o dalawang lesson. Sabi ko nga nung kay Pastor Lando, pwede ba tayo mag-Bible study online? And praise God, since then, mayroon pong Bible study ang Cornerstone. Wala pong imposible. Hindi na natin kailangang intayin na tayo ay sama-sama sa isang table. Maganda po yun. Pero kung isang taon na, hindi pa kayo nakakabuo ng Bible study, mag-start na po tayo even online. Kasama natin sa plot, sa trabaho, relative sa Pilipinas, nasaan man sila, pwede po tayong mag-aral ng salita ng ating Panginoon. Tayo lang po ang may excuse. Pero kung gugustuhin natin, marami tayong excuses. Subalit si Lord maraming kaparaanan para makapangyari ang pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Amen? Spiritual discipline, may sarili po tayong palo. May sarili tayong kusa. Spiritual discipline, 9 o'clock ang Bible study, 9:30 na, nag-iintay pa yung facilitator. Spiritual discipline, be excited. Hindi lamang sa Bible study, prayer meeting, sa lahat po ng gawain para sa Panginoon. Be excited and on time. Amen? We are spiritually weak and we need to re-energize our spiritual muscles. We need to strengthen ourselves in order to worship and know what God has planned for us to do. Just like we strengthen ourselves in physical discipline, we strengthen or re-energize ourselves with spiritual discipline. Why? Yun po yung tanong. Bakit? Dahil nais ng Panginoon na magamit tayo niya mightily. May magandang plano ang Panginoon para sa atin. May magandang command ang ating Panginoon para sa atin. At yan po yung ating conclusion. And Jesus came and spoke to them saying, all authority has been given to me in heaven and on earth. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, of the Son, and the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I have commanded you.
And lo, I am with you always, even to the end of the age. I am with you always. Ano yung reason and excuses natin? Probably, we are weak. Mahina tayo. But thanks God na kung saan, take a new grip. Recommit yourself. Recognize the finish line and re-energize your faith. Lahat pong ito ay kaya natin. Dahil nais ng Panginoon, we live this holy life, this disciplined life, not just to please the Lord at ang ating mga sarili, but we live this life so that others may see Jesus Christ sa ating mga buhay. Nais ng Panginoon na makita siya sa ating mga buhay. Nais ng Panginoon na mag-testify tayo kung ano ang mabuting balita. Marahil sasabihin natin, wala akong kakayanan, hindi ako nakapag-aral, hindi ako part ng evangelism. Mga kapatid, alam natin sa sarili natin kung ano ang binago ng Panginoon. Alam natin sa ating sarili kung ano ang kabutihan ng Panginoon sa ating buhay. Yun po ang ibahagi natin. Yun ang ipakita natin sa mga tao na wala pang pagkakilala sa ating Panginoon. And it is simply taking the initiative to share Christ by the power of the Holy Spirit and leave the result to God. Simply taking. Magkusa po tayo. Kunin natin ang initiative. Ibahagi natin ang ating Panginoong Hesus. Not our might. Hindi sa ating kapangyarihan. By the power of the Holy Spirit. And leave the result to God. Si Lord na po ang bahala. Amen? Praise God. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Father God, salamat po o Diyos. Hallelujah sa iyong mga salita. Na kung saan ayaw mo, Lord, na ang iyong mga anak ay nandulupaypay, nanghihina, O God. Nais mo, Lord, na laging nandoon ang aming mga kamay na nakataas, strengthened by you, O God. Salamat, Lord, dahil napakasarap mag-commit, O God, ng aming mga buhay sa iyong presensya. Dahil ang katagumpayan, ang lahat ng mabuting bagay ay nagmumula lamang sa inyo, O God. Salamat, Lord, dahil nais namin, O God, na marinig sa iyong mga tinig, well done, my good and faithful servant. Nais po namin na maging faithful sa inyo, O God. Kaya patuloy na samahan mo kami, gabayan mo kami, O Lord, sa takbo ng aming buhay, O God. Naroon, Lord, na patuloy mong pakalakasin ang aming pananampalataya. Patuloy mo kaming i-guide, paalalahanan, O God. Nandoon, Lord, na manguna ka sa aming mga buhay. And we rebuke all the works of the enemy. Tanging kayo lamang ang mag-take control ng aming mga buhay at patuloy na makapangyari ang iyong layunin. Your will be done sa buhay ng bawat isa sa amin at magamit mo kami mightily, O God, sa lahat ng pagkatawag mo sa amin sa anumang oras o sandali. Salamat po, Diyos, sa iyong papuri, pasasalamat at pagsamba. Ito pong aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.